or nasa 110 pounds lang. Yun yung pinaka-red flag talaga. Kuskus kayo ng katawan nyo. Tapos, magpabango kayo. Siyempre, first meeting nyo ng APAM nyo. Hi guys! Welcome back to our channel, Noy and Cory. So, today's video, pag-uusapan natin guys kung ano yung mga dapat mo gagawin bago kayo mag-met ng APAM mo. So, yung sasabihin ko sa inyo ay based on my experience talaga, yung kung paano ko pinaghandaan ang unang pagkikita namin ni Mr. sa Pilipinas. So guys, bago pala kami nag-met ni Mr. sa Pilipinas ay nagtatrabaho ako sa Hong Kong dati ng 2 years. So, and then after ng aking contract, hindi na ako nag-renew. I think nasabi ko yun sa previous video namin na hindi na ako nag-renew kasi nga he decided to visit the Philippines na. So, para mag-met kaming dalawa kasi 3 years na rin kaming nag-communicate like LDR relationship. So, he decided to book a plane ticket going to Philippines, and then March siya nag-book ng ticket, and then 1 week before that, umuwi na rin ako ng Pinas kasi nag-end na yung contract ko sa Hong Kong. And then, umuwi na ako, nag-meet kami ni Mr. So, yung bago kami nag-meet ni Mr. pala, ay, nung sa Hong Kong kasi ako guys, payat ako. Hindi ganito yung katawan ko. Ngayong katawan ko na ngayon is chubby na ako guys. Hindi naman mataba, pero nagkalaman ako. Pero nung nasa Hong Kong ako, yung kilo ko siguro nasa 110 pounds lang. Kasi payat ako, slim ako noon nung nasa Hong Kong ako. Tapos, wait, how old I was? Like 31 years old ako nung nag-meet kami ni Mr. So, sa may mga APAM dyan na mag-meet pa lang kayo kayo ni APAM ninyo. So, ma-advise ko sa inyo guys, magpapayat na kayo. Magpapayat kayo at magpaganda. Siyempre para magustuhan ni APAM nyo. 'Di ba? Baka mamaya mag-back out, 'di ba? So, ako payat ako noon Payat ako, tapos makinis, hindi naman ako masyadong brown talaga. Katamtaman lang. Hindi naman maputi masyado. Parang tama-tama lang. Hindi maputi, hindi naman super brown talaga yung ano ko. Tsaka medyo light skin ako nung nasa Hong Kong ako kasi 'di ba 4 season din sa Hong Kong. So kaya parang pumuti rin ako doon kasi may winter din yung Hong Kong, 'di ba? So nung nag-meet na kami ni Mr., syempre magpaganda rin kayo guys. Kuskus kayo ng katawan nyo. Tapos magpabango kayo. Syempre first meeting nyo ng APAM nyo, 'di ba? Syempre dapat mabango ka at fresh tingnan. Tapos magpaganda rin kayo. Huwag naman masyadong over na sobrang at saka yung makeup nyo guys, huwag nyo anuhin yung sobrang makeup na parang sinampal kayo. Yung ano lang, light makeup lang. Kasi yung mga mostly sa APAM guys, ayaw nila ng maraming makeup na parang hindi ka na makilala kasi sobrang kapal ng makeup mo. Sa experience ko si Mr. ayaw niya na nagme-makeup ako ng makapal or kahit press powder nga lang. Minsan sinasabihan niya ako na you don't need that, maganda ka, you're pretty without your makeup. Kasi pag nagme-makeup ka daw, mas lalo daw nasisira yung skin mo. Sabi niya it's better na hindi ka nagme-makeup kasi kahit bagong gising mo, doon mo makikita talaga yung actual na mukha mo, yung kung maganda ka, ganun na talaga. Sabi niya you don't need that makeup. Yun yung na-experience ko sa kay Mr. ko na APAM, na ayaw niya talaga na nagme-makeup ako guys.
ng makapal. Light makeup lang, konting lipstick lang. Ganito lang talaga guys. Nagkikilay lang ako konti, ganyan, blush on konti. Pero hindi yung sobrang kapal. Ayaw na ayaw talaga yun ni Mr. Kasi daw hindi niya ako makikilala pag mag-makeup na ako guys. Ganon. At saka, isa rin sa reason na hindi ako naglalagay ng foundation kasi nga nagkakaroon ako ng pimples pag naglalagay ako ng foundation kasi malagkit siya, 'di ba guys? Kaya iniiwasan ko talaga maglagay ng foundation for my skin kasi sensitive yung skin ko guys. Kaya yun lang, simpleng press powder lang minsan. At saka guys, yun yung matips ko sa inyo. Huwag kayo magpa-over ng makeup kasi minsan yung mga AFAM gusto nila simple lang. Kaya nga sila naghanap ng Filipina kasi daw yung skin ng Filipina is brown. Gustong-gusto nila yung kayumanggi na kulay. Ganon. Ako hindi naman ganon ka-brown talaga pero gusto ni Mr. yung skin ko na natural lang talaga. Wala akong nilalagay na mga kung anong produkto. Lotion lang, ganon lang. Yung moisturizer, ganun lang guys yung nilalagay ko kasi si Mr. ayaw niya ng maraming nilalagay sa mukha. Iwan ko lang sa ibang mga AFAM ha, baka meron din siguro pero in my experience talaga ayaw ni Mr. ng mga nilalagay sa mukha. Minsan nga ayaw niyang nagkikilay ako sabi ko kasi kilay is life, di ba? Sabi niya maganda na yung kilay mo, ba't ka pa nagkikilay, di ba? Sabi ko yan talaga it's a girl thing na kailangan namin. Sabi niya o siya, di ba na nga ganun, sige pagbigyan na kita. So yun na, nung nag-meet na kami ni Mr. Ito pala yung picture nung nag-meet kami ni Mr. So yan siya guys, simple lang, tapos be yourself lang talaga. At saka wag masyado mag-demand sa AFAM ninyo guys. Kasi pag masyado kayong demanding, nakakairita din minsan pag nagdi-demand kayo ng maraming material things sa inyo, sa AFAM ninyo. Mag-ano lang kayo guys, mag-intay lang kayo na bigyan kayo. Wag kayong masyado mag-demand kasi yung iba, diba, sabihin nila, oy, AFAM na yan, maraming pera. Kailangan natin magpabili ng ganito, bilhan mo ako ng ganito. Kasi minsan, merong mga AFAM na to-turn off talaga yan sila kung masyado kang demanding, nagpapabili ka ng marami. Pero in my case ha, wala talaga ako, hindi ako nag-demand. Red flag kasi yan pag nagdi-demand ka ng mga material things sa AFAM, diba? Parang, pangit talaga yan tingnan na parang pinipirahan mo lang or kinukunan mo ng mga material things yung kapwa mo. Syempre, magiging karelasyon mo yan or partner mo sa life mo. Dapat i-respect mo. Huwag mong pirahan lang dahil gusto mo lang material things, ganun. Ako kasi, wala talaga akong hiningi kay Mr. Pero si Mr. ha, maswerte lang talaga ako kasi nung unang dating niya sa Pilipinas guys, dinalhan niya ako ng laptop na Lenovo ba yun? Laptop na pwede siyang gawing tablet at tanggalin mo yung keyboard niya. Yung keyboard niya, tinatanggal. Ngayon, binigay ko yun sa pamangkin ko. Ang tagal na hanggang ngayon, nagagamit niya pa. Nasa ilang years na yun. Matibay yun. Lenovo dala ni Mr. sa akin. Tapos binilhan niya ako ng iPhone. First time ko nagkaroon guys ng iPhone. Kasi dati Samsung talaga ako. Kasi diba, sa previous vlogs ko nasabi ko sa inyo na sa Samsung nga ako nagtatrabaho, diba, sa Palawan. At saka sa Iloilo din, nakapagtrabaho din ako sa SM Mall as Samsung promoter. So, Samsung talaga yung cellphone ko. Sabi niya sabi ni Mr. sige, nang binilhan niya pala ako nung nasa LA siya guys, sa Los Angeles siya, kasama yung friends niya. Binilhan niya ako ng first ever iPhone ko na iPhone SE. Yung rose gold pa yun yung kulay niya. Yun yung pinaka first ever iPhone ko guys. 128 gig. Yan, binili niya cash sa akin. Pagdating niya sa Pinas, binigay niya yon. Tapos, yung laptop. Tapos, binilhan niya rin ako. May necklace din siya na binigay sa akin. Ano pa yung mga... Basta marami siyang dinala sa akin guys. Na pasalubong. At saka, meron din siyang mga pasalubong sa pamangkin ko. Ang bait ni Mr. Binilhan niya ano nga mga binili niya sa pamangkin ko. Basta may binigay siya sa pamangkin ko, mga damit, at saka bag, mga
yung sa isang pamangkin ko na lalaki, binilhan niya rin ng mga laruan ba yun? Basta may mga binigay siya. Nakalimutan ko na. Tapos yung nanay ko pala, binilhan niya rin ng Motorola cellphone kasi nga 'di ba? Need ni ng cellphone ng nanay ko. Pero hindi kami nanghingi sa kanya ha. Kusang pinasalubong niya yun sa amin guys. Yung mga material things na yun. Wala talaga akong hiningi sa kanya. Sabi ko, you don't need to do that. Kasi nga, 'di ba? Mag-boyfriend pa lang naman kami. Pero nanghingi siya ng nanghingi siya ng blessing sa aking parents na he will going to marry me. Magpapakasal kami. And then, yun na guys, yun lang yung matips ko sa inyo. Huwag talaga kayo manghingi ng material things or pera. Yun yung pinaka red flag talaga. Pag nanghihingi kayo, ma-turn off talaga yung apam nyo. Baka hindi na kayo balikan. 'Di ba? So, be yourself lang talaga. Kung ano kayo, huwag kayong mag-pretend na mayaman kayo or huwag kayong mag-pretend na sobrang ganda nyo. Kasi pag nagkita na kayo, baka mamaya iba yung mukha mo, 'di ba? Nagfi-filter ka diyan. Tapos hindi ka na makilala ng afam mo kasi sa filter at sa makeup mo. Dapat simple ka lang. Kung magustuhan ka ng afam, magustuhan ka talaga niyan kasi simple ka lang. Kasi mostly yung mga foreigner, ang hanap nila ay simple lang talaga guys. Yung typical na Pilipina na simple lang, walang masyadong mga makeup, ganun na sobrang sexy, ganun. Pwede naman, mayroon namang afam na naghahanap talaga ng sobrang balingkinitan yung katawan. Pero mostly, simple lang talaga sila guys. Tapos, hindi sila mahilig na sa maraming mga accessories sa katawan. Kasi si Mr. wala talaga yan siyang sinusuot na accessories sa katawan niya. Yung kahit perfume, hindi si Mr. nagpe-perfume guys. Yung ano ni Mr. sabon lang talaga yan. Isang brand lang talaga yung ginagamit niya. Sabon. At saka yung body wash niya, isang brand lang yan. At saka shampoo niya, isang brand lang. Shampoo with conditioner na yon. At saka hindi si Mr. naglalagay ng lotion or mga gel sa kanyang buhok. At saka, deodorant, yun lang talaga. Hindi siya gumagamit ng perfume, guys. At saka, pag nagpe-perfume ako, parang gusto rin ni Mr. sa akin lang, pero sa kanya, wala talaga yan siya ginagamit. At saka, hindi siya mahilig mag-necklace or mga relo na mga gold na yan. Wala yan siya. Yung relo niya is smartwatch lang talaga yan. Yan lang, simple lang talaga si Mr. guys. Tapos, hindi siya mahilig bumili ng mga damit. Ganon. Pero ako lang yung bumibili sa kanya guys. Kasi siya, super simple lang talaga yan siya. So, guys, yan lang talaga yung matips ko sa inyo ha. As my foreigner na husband guys. Sa mga ano dyan, sa mga babae dyan na hindi pa nakapag-meet ng apam nila, yan yung gagawin ninyo. Andito na pala si apam ko guys. Kasama yung anak namin. Hello baby. Say hi, everyone. Baby, say hi. Hello. I was telling them that you don't use any perfume, you don't use lotion or whatever in your body, right? Yeah, I don't like that stuff. Simply, hubby is very simple, huh? Yeah. That's how foreigners are? Yeah. Or ando na siya sa mga naghahunting dyan ng mga foreigners at sa mga na magmi-meet pa lang. Yan lang yung matips ko sa inyo as experience ko yun guys. Tested and proven talaga yan siya. So depende naman yun sa inyo kung paano nyo dalhin yung relasyon ninyo guys. At saka kung paano nyo dalhin yung katawan, ay yung self ninyo, katawan talaga. Yung self ninyo sa pag-met ninyo ng apam nyo, kung how you carry yourself, 'di ba? Be yourself lang talaga, and then be honest na rin, at magiging maalalahanin kayo kasi yun talaga yung gusto ng mga apam, yung hospitality natin at saka pagiging caring natin sa kanila. So yun lang guys. Hopefully sa next na vlog natin, mapapasali natin si Mr. kasi minsan busy siya guys, may ginagawa siya.
So, hindi siya makasama lagi sa akin. So, but then, we are trying na isama ko siya guys sa next video namin. So, suggest kayo kung meron kayong mai-suggest or gustong ipagawa sa amin, comment lang kayo dyan sa comment section kung ano yung gusto nyo na topics na gagawin namin ni Mr. So, by the way, meron na kaming mga naisip na next na i-vlog namin. Pero, thank you for tuning in. Abangan nyo lang guys ha. Thank you so much sa support and God bless you everyone. Thank you so much. Please like and subscribe to our channel and God bless you all. See you on our next one. Bye bye.